isa kang babae na higit 60 anyos at napapansin mong hindi na tulad ng dati ang inyong paglalambingan, alam mong hindi lang ito nakakadismaya, maaari itong maging lubos na nakapanlulumo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pisikal na akto mismo. Ito ay ang unti-unting pagguho ng iyong kumpiyansa ng iyong pagkababae at ng koneksyon na ibinabahagi mo sa iyong kapareha. Maaari mong maramdaman na para kang invisible sa sarili mong balat, na parang isang malabong anino ng babaeng dati mong kilala. Ngunit narito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay na maaring ituring na radikal. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito ay maaring maging iyong panibagong simula. Isang simple at pribadong routine na nakabase sa haplos ang maaring magbago ng lahat para sa iyo simula ngayong gabi. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan na pakiramdam nila ay tapos na ang kanilang pinakamagagandang araw. Nagkamali sila. Marami sa kanila ang naging mas sensual, mas konektado at mas masigla kaysa sa mga dekada na lumipas. Marahil ay nasabihan ka na ang mga hormone o mga medikal na pamamaraan lamang ang iyong mga pagpipilian. Ngunit paano kung ang tunay na sikreto ay nasa isang bagay na mas simple? Isang bagay na kayang buksan ng sarili mong mga kamay. Ang tinutukoy ko ay isang teknik na napakanatural, ngunit madalas na hindi napapansin na maaaring literal na muling buhayin ang daloy ng dugo, ang pagiging sensitibo ng mga nerve at ang kumpiyansa sa pagkababae na matagal mo nang hinahanap lahat sa loob lamang ng mas mababa sa 15 minuto bawat araw. Sa artikulong ito gagabayan kita kung paano eksaktong gumagana ang espesyal na masaheng ito, kung paano ito nakakatulong na ibalik ang pagnanasa at paglalambingan at kung bakit ang ilang kababaihan ay nakakaramdam ng kapansin-pansing pagkakaiba pagkatapos lamang ng isang gabi. Manatili ka sa akin dahil sa loob ng ilang minuto, gagabayan kita sa mga eksaktong hakbang na maaaring makatulong na muling pag-alab ng iyong kumpiyansa sa isang magdamag. Simulan natin sa pundasyon ng lahat, bago natin talakayin ang paano ba kailangan mong maunawaan ang bakit. Kung bakit ang simpleng gawaing ito ng therapeutic touch ay may hawak na higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi lamang ito tungkol sa pagre-relax. Ito ay isang napatunayang biolohikal na susi sa pagpapanumbalik ng iyong kumpiyansa, paglalambingan at sexual na sigla pagkatapos ng edad 60. Ang kapangyarihan ng therapeutic touch. Merong isang bagay na hindi lubos na pinahahalagahan ng karamihan sa mga kababaihan hanggang sa ito ay mawala ang malalim na epekto ng simple at intentional na haplos sa iyong katawan-isipan at sa iyong pagkatao. Habang lumalaki tayo, natututunan nating unawain ang pisikal na haplos sa konteksto ng pag-aaruga, pagyakap, paghawak, pag-aalaga sa iba. Ngunit habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng 60s, ang parehong katawan na dating mabilis tumugon sa pagnanasa ay maaaring magsimulang parang estranghero. Ang haplos ay nagiging mas madalang mas malayo at madalas na limitado na lamang sa check-up sa doktor o isang magalang na yakap. Ang pagkawala na iyon ay hindi lamang pisikal, ito ay emosyonal at ito ay tumatagos ng malalim. Ang therapeutic touch ay hindi isang luho. Ito ay isang biolohikal na pangangailangan. Ang tamang uri ng haplos ay nagpapadala ng direktang senyales sa iyong utak na nagpapakalma sa iyong nervous system, nagpapabuti sa iyong mood at nagpapasigla sa mga hormone tulad ng oxytocin, ang mismong hormone na responsable para sa mga damdamin ng koneksyon at tiwala. Ngunit ang mas kritikal para sa mga kababaihan na higit sa 60 ay ang kakayahan ng haplos na muling buhayin ang daloy ng dugo at mga nerve pathway na natulog na sa paglipas ng panahon. Ang mga ito ay hindi lamang mga malabong
feel-good na epekto. Ito ang mga pangunahing mekanismo na sumusuporta sa natural na lubrikasyon, emosyonal na katatagan, at ang pakiramdam na muling maging buo sa iyong sariling katawan. Ang katotohanan habang ikaw ay tumatanda, sinisimulan ng iyong katawan na protektahan ang sarili mula sa stress sa pamamagitan ng pagpapatigil sa mga function na itinuturing nitong hindi mahalaga. Sa kasamaang palad, ang iyong sex drive at pagtugon ay madalas nakasama sa listahang yon. Ang therapeutic touch ay tumutulong na baligtarin ang pagpapatigil na yon. Muli nitong ginigising ang iyong sexual circuitry, hindi dahil sa pagkakataon, kundi sa pamamagitan ng mga predictable na scientific pathway. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone, na kilalang pumapatay sa libido. Pinapataas nito ang nitric oxide, ang molekula na nagpapahintulot sa mga daluyan ng dugo na bumukas at hayaang malayang dumaloy ang dugo sa pelvic region. Lumilikha ito ng pakiramdam ng init-lambot at kaligtasan at sa mga kondisyong iyon, nagsisimulang magtiwala muli ang katawan. Nakita ko na ang pagbabagong ito na nangyayari sa totoong buhay. Isang pasyente ko si Aling Luz, isang 15 taong gulang mula sa Maynila, ang nagsabi sa akin na ilang taon na siyang hindi nakakaramdam ng pagiging sensual. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ang kanyang katawan ay ayaw nang tumugon. Pagkatapos lamang ng 2 linggo ng paggamit ng simpleng masaheng ito, bumalik siya sa aking klinika. Para pong may switch na muling bumukas sa loob ko. Sabi niya na may halong emosyon sa kanyang boses. Iyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pagnanasa. Iyon ay tungkol sa pakiramdam na muling nabubuhay. May isa pa itong ginagawa. Tinutulungan ka nitong bumalik sa iyong sarili. Bilang mga kababaihan, madalas ay hindi tayo tinuturuan kung paano magdahan-dahan at kumonekta sa ating mga katawan nang walang paghusga o presyo na maging kaakit-akit. Ngunit kapag sinimulan mo ang gawaing ito, kahit na medyo nakakailang sa simula, sinisimulan mong muling buuin ang ugnayang yon. Napagtatanto mo na, narito ka pa rin, na ang katawang ito, kahit na medyo mas malambot o mas maraming guhit kaysa dati, ay may kakayahan pa ring makaramdam ng sarap kapangyarihan at koneksyon. At hindi ito nananatili lamang sa silid tulugan. Nakita ko ang mga kababaihan na nagsimulang magbago ang tindig. Mas taas noo silang maglakad. Nagpapakita sila ng tahimik na kumpiyansa. Mas madalas silang ang ngumiti. Dahil kapag nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong katawan, nararamdaman mong kontrolado mo ang iyong buhay. At ang ganoong klaseng presensya ay hindi napapansin ng mga tao sa paligid mo, lalo na ng taong kasama mo sa iyong higaan. Kaya nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng intensyonal na haplos, ngunit ang epekto nito ay umaabot sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang kagandahan nito ay hindi mo kailangan ng reseta aparato o pahintulot ng sinuman para magsimula. Ang kailangan mo lang ay ang iyong sariling kahandaan na harapin ang iyong sarili sa isang bagong paraan. Ngayong nauunawaan mo na ang malalim na kapangyarihan ng therapeutic touch, palalimin pa natin ito. Ang aktwal na nangyayari sa loob ng iyong katawan sa panahon ng masaheng ito ay mas nakakagulat kaysa sa iyong inaakala. Ano ang nagagawa ng masaheng ito sa iyong katawan kapag naririnig ng karamihan sa mga kababaihan ang salitang masahe? Iniisip nila ang pagre-relax, marahil ay pag-alis ng pananakit ng kalamnan o pagbabawas ng tensyon. Ngunit ang partikular na masaheng ito, kapag isinagawa ng tama, ay hindi katulad ng mararanasan mo sa isang spa. Ito ay nakatarget intensyonal at idinisenyo upang buhayin ang mismong mga sistema sa iyong katawan na kumokontrol sa sexual na function, kumpiyansa at enerhiya. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na mabuti sa sandaling iyon. Ito ay tungkol sa fundamental na pagbabago sa kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga daluyan ng dugo ay maaring mawala ng flexibility. Ang ating mga nerve
ay maaaring maging hindi gaanong tumutugon at ang ating mga pelvic muscle ay madalas na nananatiling masikip nang hindi man lang natin namamalayan. Ang lahat ng mga salik na ito ay nagsasama-sama upang gawing mas mahirap ang pagpukaw ng pagnanasa, hindi gaanong maaasahan ang lubrikasyon at kung minsan ay imposible ang kasiyahan ng walang artipisyal na tulong. Ngunit ang katawan ng tao ay ginawa upang maghilom at umangkop kahit na sa ating edad 60-70 at higit pa. Ang masaheng ito ay nagpapasigla sa natural na kakayahang iyon sa pamamagitan ng pag-trigger ng eksaktong biolohikal na mga tugon na kailangan ng iyong katawan upang maibalik ang function at sensasyon. Narito kung paano ito gumagana. Ang banayad at sinasadyang haplos sa mga partikular na lugar ay nagpapataas ng sirkulasyon sa mga rehiyon na maaaring napabayaan sa loob ng maraming taon. Ang malambot na tissue sa paligid ng iyong ibabang bahagi ng tiyan panloob na hita at vulva ay may kritikal na papel sa daloy ng dugo. Sa pamamagitan ng paglalapat ng matatag at ritmikong presyon, binubuksan mo ang mga daanan na nagpapahintulot sa dugo na malayang dumaloy muli. Ito ay hindi mahika. Ito ay simpleng pisyolohiya. Kung walang tamang daloy ng dugo, walang halaga ng pagnanasa ang makakapagdulot ng pamamaga at natural na lubrikasyon. Ang masahe ay gumaganap na parang isang natural na bomba na tumutulong sa iyong mga artery na lumawak at nagpapahintulot sa dugong mayaman sa oxygen na punuin ng clitoral at vaginal tissues. Ngunit ang daloy ng dugo ay isang bahagi lamang ng equation. Ang kasing halaga ay kung paano pinasisigla ng masaheng ito ang mga nerve ending. Habang tayo ay tumatanda, ang mga nerve na yon ay maaring maging manhid, hindi gaanong tumutugon at parang hindi konektado sa utak. Ang teknik na ito ay dahan-dahang gumigising sa kanila, nagpapabuti sa pagiging sensitibo at tumutulong sa iyong utak na muling kumonekta sa proseso ng pagnanasa. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming kababaihan ang naguulat na nakakaramdam sila ng mga sensasyon na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon kahit na sa mga unang sesyon pa lang. Ang mga pelvic floor muscle na madalas na hindi pinapansin ay mayroon ding pangunahing papel sa pagnanasa at orgasm. Kung ang mga kalamnan na iyon ay palaging masikip o pagod, maaari nilang epektibong pigilan ang daloy ng dugo at limitahan ang sensasyon. Ang masaheng ito ay tumutulong na pakawalan ang malalim na tensyon na iyon, tensyon na marahil ay hindi mo alam na iniinda mo. Kapag nawala na ito, ang iyong katawan ay nagsisimulang tumugon ng mas natural, mas buo, at mas may kumpiyansa. Ang kahanga-hanga ay hindi lamang nito pinapabuti ang sexual na function. Pinapabuti rin nito ang kontrol sa pag-ihi, maaaring mabawasan ang pananakit sa balakang at nagbibigay sa maraming kababaihan ng nakakagulat na pagtaas sa kanilang pangkalahatang enerhiya. Kapag ang dugo ay dumadaloy, ang mga nerve ay gumagana at ang mga kalamnan ay hindi na nag-iipon ng hindi kinakailangang tensyon. Ang buong katawan ay nagsisimulang gumana sa mas mataas na antas. Mararamdaman mo ito hindi lamang sa pagitan ng mga kumot, kundi sa kung paano ka maglakad, huminga at dalhin ang iyong sarili sa buong araw. At marahil ang pinakamahalaga, ibinabalik sa iyo ng masaheng ito ang pakiramdam ng kontrol. Walang hormones, walang mga pamamaraan, walang pag-asa sa labas. Tanging ang iyong sariling mga kamay, ang iyong sariling intensyon, at ang natural na kakayahan ng iyong katawan na tumugon. Ngayong nauunawaan mo na ang malalakas na pagbabagong nangyayari sa loob ng iyong katawan, ang tanong ay paano mo eksaktong isasagawa ang masaheng ito? Ang sagot ay maaaring ikagulat mo dahil ito ay mas simple at mas epektibo kaysa sa inaasahan ng karamihan sa mga kababaihan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito gawin hakbang-hakbang. 3. Paano eksaktong gawin ang masahe? Ngayong nauunawaan mo na kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan,
Pag-usapan natin kung paano eksaktong isagawa ang masaheng ito. At linawin ko po, hindi mo kailangang maging doctor therapist o kahit na particular na flexible para gawin ito ng tama. Ang kailangan mo ay intensyon pagiging pare-pareho at ang kahandaang magdahan-dahan at muling kumonekta sa iyong katawan. Ang teknik na ibabahagi ko ay isang bagay na itinuro ko na sa hindi mabilang na mga kababaihan na higit sa basensi at ang mga resulta ay nagbago ng kanilang buhay hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Una, magsimula sa pamamagitan ng pagpili ng tamang oras. Ang gabi ay karaniwang pinakamainam, lalo na pagkatapos ng isang mainit na shower o paliligo, kapag ang iyong katawan ay relax at ang mga daluyan ng dugo ay mas bukas. Humanap ng isang tahimik at pribadong lugar kung saan hindi ka maaabala. Maaari mong diliman ang mga ilaw o magpatugtog ng nakakakalmang musika. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na teknik. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang iyong nervous system ay nakakaramdam ng sapat na kaligtasan upang bumitaw. Maaari kang gumamit ng kaunting natural at walang pabango na langis. Hakbang 1. Ang ibabang bahagi ng tiyan. Magsimula sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga kamay sa ibaba lamang ng iyong pusod, gamit ang mabagal at paikot na mga galaw ng iyong mga daliri, dahan-dahang imasahe palabas sa iyong ibabang bahagi ng tiyan. Gawin ito sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpapainit sa lugar, nagluluwag ng tensyon at nagsisimulang pasiglahin ang mga pelvic nerve na malalim na konektado sa pagnanasa. Huwag magmadali. Ang iyong katawan ay pinakamahusay na tumutugon kapag ito ay nakakaramdam ng pagre-relax, hindi presyon. Hakbang 2. Ang panloob na hita, sunod ilipat ang iyong atensyon sa iyong mga panloob na hita. Gamit ang mga patag na palad, dahan-dahang i-glide ang iyong mga kamay, pataas, mula sa iyong mga tuhod, patungo sa iyong singit. Gumamit ng sapat na presyon para maramdaman ang kontak sa kalamnan, ngunit hindi gaanong malakas na magdudulot ito ng anumang discomfort. Ulitin ang makinis at pataas na galaw na ito ng ilang beses. Hinihikayat nito ang daloy ng dugo mula sa mas malalaking artery sa iyong mga binti pataas, patungo sa pelvic region na mahalagang inihahanda ang iyong buong ibabang katawan para sa pag-activate. Hakbang 3. Ang panlabas na labia at mons pubis. Ngayon tumuon sa panlabas na bahagi ng ari. Gamit ang banayad at patag na mga daliri, dahan-dahang gumuhit ng mga bilog sa iyong mons pubis, ang matambok na bahagi sa itaas ng buto ng ari at sa kahabaan ng panlabas na labia. Mahalagang maunawaan na hindi mo sinusubukang lumikha ng stimulasyon sa karaniwang sexual na paraan. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa sukdulan. Ito ay tungkol sa muling paggising sa pagiging sensitibo at paggabay sa dugo patungo sa clitoral at vulvar tissues. Isipin ito bilang pagsasanay muli sa iyong mga nerve upang maalala kung paano tumugon. Hakbang 4. Ang perineum. Mula doon lumipat sa perineum ang bahagi ng balat sa pagitan ng bukana ng puwerta at ng butas ng puwit. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pinapansin ang lugar na ito, ngunit hawak nito ang susi sa malalim na pag-release ng pelvic. Maglapat ng magaan na presyon gamit ang 2 daliri at imasahe sa mabagal at paikot na mga galaw. Nakakatulong ito na pakawalan ang paninikip sa mga pelvic floor muscle na madalas na pumipigil sa daloy ng dugo at maaaring lumikha ng pakiramdam ng emosyonal na tensyon. Ang pag-release sa lugar na ito ay maaaring humantong sa isang nakakagulat na pakiramdam ng pisikal na ginhawa at emosyonal na kalmado. Sa buong prosesong ito, panatilihing matatag at malalim ang iyong paghinga. Kung mas pinapakalma mo ang iyong paghinga, mas lilipat ang iyong nervous system sa isang healing parasympathetic na estado. Ito ang estado kung saan nangyayari ang mahika. Dito, nawawala ang pagkabalisa sa performance, lumalawak ang mga daluyan ng dugo,
at ang isip ay nagsisimulang iugnay ang haplos sa kaligtasan, sarap at kontrol muli. Kapag ginawa ng may pag-iingat at pagiging pare-pareho ang masaheng ito, ay nagiging higit pa sa isang routine. Ito ay nagiging isang ritual. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa iyong katawan na ito ay may kakayahan pa rin, karapat-dapat pa rin at buhay pa rin. At para sa maraming kababaihan, ang simpleng mensaheng yon ay nagsisimulang baguhin ang lahat. Ngunit huwag kang huminto dito. Ang pag-alam kung paano gawin ang masahe ay isang piraso lamang ng puzzle. Upang tunay na maramdaman ang pagkakaiba, kailangan mo ng isang plano, isang panggabing gawain na maaari mong panindigan, isa na gagawing isang malakas na bagong ugali. Sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong gawin iyon. Manatili ka sa akin. 4. Simulan ngayong gabi. Ang iyong simpleng plano. Narito ang iyong plano. Lahat ng napag-usapan natin ang siyensya, ang teknikang potensyal para sa pagbabago, ay gagana lamang kung talagang magsisimula ka. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi kapag perpekto na ang panahon, kundi ngayong gabi. Ang katotohanan ay karamihan sa mga kababaihan ay naghihintay ng napakatagal. Naghihintay sila hanggang sa ang distansya sa kanilang kapareha ay hindi na matiis, hanggang sa ang pagkadismaya ay maging katahimikan, at hanggang sa ang ningning na dati nilang taglay ay halos tuluyan nang kumupas. Ngunit ang iyong katawan ay naghihintay sa iyo ngayon din. Handa na ito, at ang plano upang muling pag-alabin ang iyong kumpiyansa ay hindi nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Nagsisimula ito sa ilang minuto lamang, isang maliit na ugali at isang kahandaang harapin ang iyong sarili. Narito ang aking inirerekomenda. Maglaan ng 20 na matanda, biyaka komti 15 minuto. Itabi ang oras na ito bawat gabi para lamang sa iyo. Gawin itong isang bagay na inaasahan mo, hindi lang isa pang gawain sa iyong listahan. Lumikha ng init maligo ng maligamgam na tubig, o maglagay ng mainit at basang tuwalya sa iyong ibabang bahagi ng tiyan sa loob ng ilang minuto bago magsimula. Nakakatulong ito na alisin ang tensyon at buksan ang iyong mga daluyan ng dugo. Ang init na yun lamang ay nagpapadala ng isang malakas na senyales sa iyong katawan na ito ay ligtas, kalmado at maaaring bumitaw. Sundin ang mga hakbang gawin, ang mga hakbang sa masahe na katututunan mo lang dahan-dahan at may pasensya ng hindi nagmamadali. Ito ay hindi isang performance, ito ay isang muling pagkonekta. Kung ang iyong isip ay lumilipad, ibalik mo lang ito sa sensasyon ng haplos. Kung medyo nakakailang sa simula, okay lang yon. Ang mahalaga ay ginagawa mo ito. Binabawi mo ang kontrol. Gawin itong isang ritual, gawin itong iyong panggabing ritual. Diliman ang mga ilaw. Marahil ay gumamit ng parehong nakakakalmang musika o isang nakaka-relax na amoy upang sanayin ang iyong utak na mag-unwind. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging pare-parehong ito ay nagiging mas malakas kaysa sa iyong maiisip. Gustong-gusto ng katawan ng ritmo. Ito ay yumayabong sa routine. Sa bawat gabi bumubuti ang iyong sirkulasyon, maaaring tumaas ang iyong pagiging sensitibo, nagsisimulang mag-release ang iyong pelvic floor at dahan-dahan, ngunit tiyak nagsisimulang bumalik ang iyong kumpiyansa. Ito ay hindi dahil sa isang tableta o anumang panlabas na lunas, kundi dahil muli mong itinatag ang isang relasyon sa iyong sariling katawan. Ang maaari mong mapansin, marahil pagkatapos lamang ng ilang gabi, ay isang bahagyang init sa iyong pelvic area, kung saan dati ay may pakiramdam ng pamamanhid. Maaari kang makaramdam ng parang may kumikiliti isang bagong pagtugon o isang banayad na pulso ng enerhiya na hindi mo naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang pagnanasa ay maaaring magsimulang maging mas natural at walang hirap. Higit na nakakagulat, ang iyong pangkalahatang mood ay maaaring magbago. Maaari mong mapansin ang iyong sarili
na naglalakad ng may taas noo, mas nagliliwanag at mas nakatayo sa sarili mong balat. Bakit? Dahil kapag nagsimula kang makaramdam na buhay at may kontrol sa iyong katawan muli, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay nagsisimulang bumalik sa ayos. Ngunit narito ang isa pang bagay na dapat tandaan, hindi lamang ito tungkol sa iyo. Kapag ipinapakita mo ang iyong pinakamahusay at pinakakumpiyansang sarili, nagbabago rin ang iyong mga relasyon. Nakikita ng iyong kapareha ang pagkakaiba. Ang emosyonal na distansya ay nagsisimulang magsara. Ang pisikal na koneksyon ay muling nagiging posible. Hindi ka na naglalaho sa likuran. Bumabalik ka sa iyong kapangyarihan. At lahat ng iyon ay nagsisimula sa isang desisyon isang gabi. Isang tahimik na sandali kung saan nagpasya kang sabihin, handa na akong maramdaman muli ang sarili ko. Ngayon, bago tayo magtapos, may isa pa akong bagay na nais kong ibahagi sa iyo. Isang bagay na higit pa sa anumang teknik o routine. Ito ang mas malalim na dahilan kung bakit ito gumagana, ang emosyonal na susi na nagiging dahilan upang maging pangmatagalan ang lahat ng pisikal na pag-unlad. Kapag naunawaan mo na ang huling pirasong ito, lahat ng iba pa ay sa wakas ay magkakaugnay. Baby, hindi ka invisible. Sa isang punto ng ating paglalakbay, maraming kababaihan na higit sa eksenta ang nagsisimulang makaramdam na tila sila ay naglaho na lang sa likuran. Hindi ito nangyayari ng biglaan. Nagsisimula ito ng banayad na may mas kaunting mga sulyap ng paghanga, mas kaunting kaswal na pagmamahal, at mas kaunting mga sandali kung saan mo nararamdaman na tunay at malalim kang ninanais. Sa kalaunan, maaari mong simulang questionin ang iyong lugar sa iyong sariling buhay. Nawawala ang iyong kumpiyansa at ang iyong refleksyon ay nagsisimulang magmukhang isang estranghero. Pero linawin ko po, hindi ka invisible. Ikaw ay nawalan lang ng koneksyon. At lahat ng ating ginalugad na magkasama sa artikulong ito ay isang landas pabalik sa koneksyong iyon. Nalaman mo ang tungkol sa hindi ka panipaniwalang kapangyarihan ng therapeutic touch, kung paano ang isang bagay na kasing natural ng iyong sariling mga kamay ay maaring gisingin ang mga natutulog na bahagi ng iyong katawan at isipan. Nakita mo kung paano ang masaheng ito ay higit pa sa isang pisikal na gawain. Ito ay biolohikal, emosyonal, at para sa ilan, kahit espiritual. Nauunawaan mo na ngayon ang agham sa likod ng kung ano ang ginagawa nito sa loob ng iyong katawan, pagpapataas ng daloy ng dugo, pagre-relax ng masisikip na kalamnan, pagpapasigla sa tugon ng nerve, at pagreprogram sa paraan ng pagtugon ng iyong utak sa kasiyahan. Pinakamahalaga na tuklasan mo na ang prosesong ito ay ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol. Hindi mo kailangang umasa sa mga hormone o maghintay ng isang himala. Ang solusyon ay wala sa labas. Ito ay nasa loob mo na naghihintay na muling buhayin. Natututunan mo na rin kung paano eksaktong gawin ang masaheng ito ng maayos, ng may intensyon at pag-iingat. Nasa iyo na ang mga hakbang, maaari mong likhain ang espasyo, at sana napagtanto mo na hindi ito isang panandaliang trick. Ito ay isang panghabambuhay na kasangkapan. Kapag isinagawa ng regular ng may pasensya at paggalang sa iyong katawan, maaari nitong ibalik hindi lamang ang iyong pagtugon, kundi pati na rin ang iyong presensya, ang iyong pagkatao, at ang iyong personal na kapangyarihan. Ang plano ay simple maglaan ng oras para sa iyong sarili. Bawat gabi muling kumonekta sa iyong katawan, huminga, at payagan itong alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. Sa pagiging pare-pareho, ang mga resulta ay hindi lamang pisikal. Magsisimula kang kumilos ng iba sa mundo na may isang tahimik na kumpiyansa na nagmumula hindi lamang sa kakayahang tumugon sa pisikal, kundi mula sa pakiramdam na tunay na buhay muli. Ang pagiging buhay na yon ay umaapaw sa iyong mga pag-uusap, sa iyong mga relasyon, at sa iyong buong pananaw sa hinaharap. Pinapaalalahanan ka nito at lahat ng tao sa paligid mo na narito ka pa rin, nagniningning pa rin, masigla pa rin, at karapat-dapat pa rin sa paglalambingan, haplos at kagalakan.
Ang inaasahan kong matutunan mo mula rito ay higit pa sa isang teknik. Inaasahan kong matutunan mo ang isang makapangyarihang mensahe na maaari mong dalhin sa iyo ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paglalaho. Ito ay nangangahulugang pagdating sa isang mas malalim at mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Ito ay nangangahulugang pag-angkin sa iyong katawan ng may karunungan, pasensya at biyaya. Kaya ngayong gabi hinihikayat kitang magsimula. Hindi dahil sira ka, kundi dahil handa ka na. Handa nang huminto sa paghihintay. Handa nang huminto sa pagliit. Handa nang huminto sa pakiramdam na invisible. Dahil hindi ka patapos, hindi ka nakalimutan, hindi ka invisible. Ikaw ay naghihintay lamang na muling makita ng mundo ng mga taong mahal mo at higit sa lahat ng iyong sarili. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz. Bago tayo maghiwalay, nais kong ibahagi ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga dekada ng pagsasanay. Ang pinakadakilang regalo ng pagtanda ay ang karunungan na unawain ang ating sariling mga katawan. Ngunit madalas ito ang unang bagay na itinitigil nating pakinggan. Ang pinakamalalim na aral ay meron tayong kapangyarihang muling kumonekta sa ating sarili sa anumang edad. Hindi pa huli ang lahat para pakinggan ang iyong katawan, alagaan ito at hilingin na ito ay tumugon. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng paglalambingan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong sariling kwento at pagpapasya na ang susunod na kabanata ay magiging isa sa sigla at koneksyon. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Pakiusap mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa ating talakayan ngayon. Kung nakaugnay sa inyo ang mensaheng ito, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas praktikal at direktang payo na idinisenyo upang tulungan kang mamuhay ng pinakamahusay pagkatapos ng edad 60. At panghuli, kung mayroon kayong kaibigan, kapatid, o sino man sa inyong buhay na maaaring kailangang marinig ito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin sa isang simpleng gawa ng pagmamalasakit.